Magandang araw! Panibagong aralin na naman ang tatalakayin natin sa araw na ito. Ito ay ang Aralin 12 na pinamagatang Rehistro ng Wika bilang bahagi ng Filipino 12 Psychosocial Linguistic na pag-aaral sa wikang Filipino. Ako si Professor Glenn G. Nebra ng Central Philippine University College of Education. Bago natin tuluyang talakayin ang Aralin 12, hayaan niyong ibigay ko sa inyo ang mga kompetensi na kakailanganin sa pag-aaral na ito. Una, nabibigyang kahulugan ang register ng wika. Pangalawa, nakapagbibigay ng halimbawa ng register ng wika. Pangatlo, na ikaklasipika ang mga salita ayon sa disiplina o larangang ginagamit ng mga ito. Pang-apat, natatalakay ang tatlong dimensyon ng register ng wika. Panglima, na ipapaliwanag ang kahulugan ng iba't ibang gawain sa pagsasalita. At panghuli, nakapagbubuo ng halimbawa ng bawat gawi ng pagsasalita. Talakayin natin. Ginagamit ang register sa pagtukoy sa mga variety ng wika ayon sa mga gumagamit nito. Variety itong kaugnay ng higit na malawak na panlipunang papel na ginagampanan ng tagapagsalita sa oras ng pagpapahayag. Maaaring gumamit ng iba't ibang linguistic item ang isang tao sa pagpapahayag ng humigit kumulang na parehong kahulugan sa iba't ibang okasyon. Bawat pagsasalita o pagsulat ng isang tao ay isang pag-uugnay ng kanyang sarili sa ibang tao sa lipunang kanyang kinasasangkutan. Sa makatwid, ang diyalekto ng isang tao ay nagpapakilala kung sino siya. Diyalekto din ang tawag sa pagkakaiba-iba sa loob ng isang wika. Ang pagkakaiba-iba ay maaaring nasa accent, leksikografiya, o kaya'y nasa pagbigkas lamang. Samantalang ang rehistro ay nagpapakita kung ano ang kanyang ginagawa. Na ikaklasipika ang mga salita ayon sa disiplina o larangang pinagagamitan ng mga ito. Nakabubuo ng tala ng mga register sa iba't ibang larangan o disiplina. Bawat propesyon ay may register o espesyalisadong salitang ginagamit. Iba ang register ng wika ng guro sa abogado. Iba rin ang sa inhinyero, game designer at negosyante. Ang isang salita o termino ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan ayon sa larangan o disiplinang pinaggagamitan nito. Register ang tawag sa ganitong uri ng termino, pati na ang mga espesyalisadong termino gaya ng mga salitang siyentipiko o teknikal na nagtataglay ng iba't ibang kahulugan sa iba't ibang larangan o disiplina. Halimbawa ng register ang salitang kapital na may kahulugang puhunan sa larangan ng pagnenegosyo at may kahulugan namang punong lungsod o kabisera sa larangan ng heograpiya. Hindi lamang ginagamit ang register sa isang partikular o tiyak na larangan kundi sa iba't ibang larangan din. Espesyal na katangian ng mga register ang pagbabagong kahulugang taglay kapag ginagamit sa iba't ibang disiplina o larangan. Dahil iba-iba ang register na wika ng bawat propesyon at nagbabago ang kahulugan taglay ng register kapag naiba ang larangang pinagagamitan nito, itinuturing ang register bilang isang salik sa variety ng wika. Maaaring gumamit ng iba't ibang linguistic item ang isang tao sa pagpapahayag ng humigit kumulang sa parehong kahulugan ng iba't ibang okasyon. Bawat pagsasalita o pagsusulat ng isang tao ay isang pag-uugnay sa lipunang kanyang kinasasangkutan. Halimbawa na lamang sa propesyon ng mga doktor, ang variety ng wika ay pasyente at preskripsyon. Sa propesyon ng guro, ang mga salita ay mag-aaral at lesson plan. Sa propesyon ng pulis, kaso at sospek. Sa propesyong abogado, kliyente at akusado. Sa piloto, maaaring ang mga salitang mapapabilang sa rehistro nito ay eroplano at pasahero. May tatlong dimensyon ang rehistro ng wika. Una, field. Nakaukol ito sa layunin at paksa ayon sa larangang sangkot ng komunikasyon. Pangalawa, mode. Tungkol ito sa paraan kung paano isinasagawa ang komunikasyon pasalita man o pasulat. At ang pangatlo, tenor. Ito ay ayon naman sa relasyon ng mga kalahok. Nangangahulugang kung para kanino ito, kung sino ang kausap o tagapakinig.
May iba't ibang gawain sa pagsasalita. Bawat pagsasalita o pagsulat ng isang tao ay isang pag-uugnay ng kanyang sarili sa ibang tao sa lipunang kanyang kinasasangkutan. Pakikipag-usap. Ang pagpapalitan ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng salita ay tinatawag na pakikipag-usap. Ito ay isang masining na paraan ng pakikipagtalastasan. May mga dapat ugaliin sa pakikipag-usap. Una, iwasan ang pagtawa habang nakikipag-usap. Pangalawa, iwasan ang panghihiya sa kausap. Pangatlo, iwasan ang hindi pakikinig sa kausap. At pang-apat, iwasan ang pagpintas sa sinasabi ng kausap. May pamantayan din sa isang usapan. Ang isang usapan o conversation ay isang prosesong pangkomunikasyon ng kinasasangkutan ng dalawa o higit pang kalahok na gumagamit ng verbal o senyas na wika sa pagpapalitan ng kaalaman, pagpapahayag ng saloobin o damdamin na kung saan ay nakaapekto sa kilos o gawi, psikolohikal, kaalaman at damdamin ng mga partikular na kalahok. May iba't ibang uri ng gawi ang pagsasalita. Una, ang kumakatawan, kung saan ang mga nagsasalita ay may kinalaman sa pag-iba ng mga antas patungo sa tamang proposisyon na dapat nilang sinabi, panunumpa, paniniwala at pag-uulat. Pangalawa, direktibo, kung saan ang mga nagsasalita ay may kinalaman sa paghimok sa mga tagapakinig na gumawa ng kahit na anumang utos, makipag-usap o di kaya makipagtalo. Pangatlo, commissive, kung saan ang mga nagsasalita ay gumagawa ng alinmang pag-iba sa mga antas patungo sa aksyon, mangako, sumumpa, o mga gawain. Pang-apat, deklarasyon, kung saan sa pamamagitan ng nagsasalita na baguhin ang estado ng gawain sa pamamagitan ng pagsasagawa katulad ng gawin ng pagsasalita. Panglima, ekspresibo, kung saan ang tagapagsalita ay nagpapakilala ng kanyang pag-uugali, pagbati o paghingi ng paumanhin. Sa pagkukwento naman, ito ay isang uri ng salaysay na nagsasaad ng mga pangyayaring maaaring totoo o kaya ay kathang-isip lamang. May ilang pamantayan sa pagkukwento. Una, tiyaking alam na alam ang kwentong isasalaysay. Pangalawa, sikaping maging masigla sa pagsasalita. Pangatlo, bigkasing malinaw ang mga salita. Pang-apat, huwag magmadali sa pagkukwento. At panghuli, tumingin sa nakikinig. Sa pakikipanayam naman, ito ay kinasasangkutan ng dalawang tao o pangkat na may nagtatanong at may sumasagot. Ito ay naglalayong makaalam ng mga bagay-bagay tungkol sa taong kinakapanayam. May dapat bigyang pansin sa pakikipanayam. Una, oras. Kinakailangang may abiso muna sa taong nais ka panayamin. Mga tanong, bumuo ng makabuluhang tanong na humihingi ng tiyak na kasagutan. Sa debate naman, ito ay pakikipagtalo tungkol sa isang isyong kontrobersyal at napapanahon. Maaaring ito ay formal o hindi formal. May dalawang panig ang pagdedebate, ang sumasang-ayon at hindi sumasang-ayon. Ang pagtatalumpati naman ay isang sosyal na panlipunang gawain dahil kadalasan isinasagawa sa publiko. Maaari itong biglaan o may paghahanda. Dito nagtatapos ang ating talakayan sa Aralin 12. Maraming salamat at mabuhay!